Hey guys, for today's video, I will be sharing to you what we did on our night 6 dito sa Bangkok. So we did this right after our night session ng Beyond Borders at naisipan nga namin pumunta sa Prato ng night market. However, nagbago yung mga isip namin kaya nagpapunta na lang kami sa Chinatown. Buti na lang mabait yung Bolt driver namin. And this is what their Chinatown looks like. Actually, namangha ako kasi this is the first time I visited the Chinatown. Di pa ako nakapunta sa Binondo, Philippines. Ayan nga, at ang happy namin dito dahil hindi lang kaming dalawa ni ate yung lumabas, but we are 7 in the family. Kaya naman una na naming tinraya itong mga steamed dumplings. Merong pork, merong shrimp, tapos di ko na alam yung iba. At tamang hinihintay namin na ma-steam yung dumpling, ayan, naglakad-lakad muna kami around the Chinatown and napakaingay nga talaga, napaka-colorful ng streets na to. Tapos meron kami ditong nakitang Fanta Ice Candy, so sinubukan na rin namin since 10 baht lang naman siya. At kung batang 90s ka at alam mo yung lasa ng drinky na green, ganun yung lasa neto. At yun nga, nung naluto na yung mga dumplings, pinagsalu-saluhan na namin bilang isang pamilya. Huy! Una nang tumikim si Faith since siya naman ang leader ng mga bibe. At nung nakita namin sa mukha ni Faith na nasarapan siya, dito na nagsimula na magkaroon ng gyera. By the way, pork dumpling nga pala yung in-order ni Faith, kaya masarap. Tapos ito naman si Ate Angel's shrimp. Ito naman sa Ate Twinkle, ginawa niyang mix and match yung Fanta at saka yung dumpling. O di ayan, nangilong-hilo siya dahil mainit at malamig. At syempre, ako lang to. Gusto ko lang magpakita sa camera dahil ginawa na nila akong cameraman nila. Kalimutan na ako yung vlogger dito. Ayan, tas tinikman ko yung pork at ang sarap. Kaya naman pala nagyera sila kasi ang sarap talaga. Sobrang legit yung sarap niya, as in no joke, no filter added. Huy! Pero ang sarap talaga niya, like sobrang siksik, lalo-lalo na yung pork. Ito nga pala si Mimi, ang artista ng pamilya namin. Medyo nalilito nga kami kung sino nga ba talaga si Catherine Bernardo na nasa Bangkok. Dahil pareha sila na orange ang buhok. Nung tinikman namin yung shrimp dumpling, hindi namin masyadong nagustuhan pero nagulat na lang ako nung sinabi na ubos na daw. Pero wag na kayong magtaka, kasama namin si Ate Angel. After namin kumain ng dumplings, naglakad-lakad ulit kami around Chinatown at kung makikita nyo, halos parehas lang yung mga tinitinda nila sa mga night markets ng Bangkok. Yung pagkakaiba lang, mas marami yung mga Chinese food and at the same time, mas late silang nagsasara compared sa ibang night markets dito sa Bangkok. At habang naglalakad nga kami, nakakita kami dito ng grilled cheese scallops na worth 7 for 100. Saktong-sakto sa pamilya namin. Walang maiiwan, wala ring malalamangan. At sa sobrang excited ni Kate na tikman, kinain niya na bago kami mag-cheers. May ganun pala dapat. Anyway, masarap naman siya at saka sobrang cheesy niya. Lalo na sa amin ng mga tiga-Baguio na hindi naman madalas nakakatikim ng seafood. Kulang na lang pati shell tikman ni Kate. Habang naglalakad kami at naghahanap ulit ng mga 7 for 100 na mga pagkain, eto, dinala kami ni Ate Twinkle sa store na kung saan pwede kaming mabudol. At in fairness, worth it naman ang pambubudol ni Ate Twinkle dahil mura naman ng mga ibang bilihin dito at pwede ka na rin mag-uwi ng pasalubong mo sa mga mahal mo sa buhay na naiwan mo sa Pilipinas, kung mahal ka rin. Pagkatapos namin bumili ng mga pasalubong, pinagpatuloy namin ang 7 for 100 hunting namin. At ito nga, may nakita kami dito ng mga crispy pancakes na worth 7 for 100 ulit. O diba, perfect sa family namin. Natikman na namin to ni Ate Angel sa Icon Siam pero dahil nga walang lalamang at walang maiiwan, kakainin pa rin namin to. Madali naman kaming kausap. Ang interesting nga lang dito sa store na to kasi dalawa yung binibenta ni Ate na flavors, sweet at saka salty. Natikman ko na yung sweet sa Icon Siam kaya salty na lang yung pinili ko. Mukhang alamang yung toppings ng salty pero mukha namang masarap kaya i-cheers na natin yan. Ang cute-cute nilang tignan, mukha silang mga maliliit na tacos pero pag tinikman mo, salty siya tsaka sweet talaga. Ang crispy niya outside tapos ang gooey niya on the inside. Uy, food critic yan. Pero yung loob niya talaga lasang meringue. Ang tamis. Ang sweet nga namin dito, nagsusubuan kami dahil salty ngayon nakuha ko, gusto na naman yung tikman. Habang sila nagsusubuan ako, sariling sikap. Strong independent woman nga pala ako. Nagpatuloy kami sa 7 for 100 food hunting namin at mukha ngang nagsimula na ring magsisarahan ang mga stalls nung nalaman na parating na kami. At habang nga naglalakad kami, nakasalubong namin dito ang mga friends namin from Malaysia Foursquare. Ayan sila, mukhang dito namin itutuloy ang Beyond Borders Night 2 version 2. Hi naman kayo sa video ko. Hello. At di rin namin napansin na yung mga naglalakad sa harap namin ay mga tiga Foursquare Sri Lanka naman. O diba, dito na talaga matutuloy ang Beyond Borders Night 2 version 2.
And going back sa 74100 food hunting namin, mukhang wala na nga kaming makita kaya nagsimula na rin kaming matulali. Pero may nahanap kami dito, di nga lang siya 74100 pero murang mga noodles, so tinikman na rin namin. Ito nga pala yung mga noodles na nabili namin, di ko alam yung mga tawag dito. Di namin masyadong nagustuhan itong red and pink na noodles na to, pero masarap yung mga toppings niya. Ito namang white noodles na mukhang sotanghon, di ko siya natikman pero ayon sa source ko na si Christine Kate Javier, masarap daw. At tinapos nga namin ang aming Chinatown trip sa pamamagitan ng mga 7-Eleven drinks na ito. Pag uwi namin, nagsimula na nga kaming magbilangan ng mga atraso namin sa isa't isa. And all in all, sobrang enjoy ng night na ito. Thank you so much for watching. Kapungka! Bye!